Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan natin itong bagong pasabog. Okay. So basically, parang lumalabas dito. Gaya nga na sinabi ko sa iyo guys, doon sa mga nakakapanood na ng mga dating videos, na-mention ko na nagkaso itong si Congressman Pulong Duterte at saka si Attorney Mans Carpio. Okay, against kay Trillanes. So basically, the case itself is not leaning favorable towards to Trillanes. Kaya ito, si Ma'am Joey at saka si Tio Moreno ay naglabas ng isang post showing the status of the case. Okay? So mukhang gustong makapag-negotiate nito ni Trillanes. Unfortunately, hindi niya nakuha yung gusto niyang mangyari. Pag-usapan. There you go. So even before we get into this, again, Merry Christmas po sa inyong lahat and a Happy New Year. So it's Christmas Eve morning. So it's December 24. And tomorrow, I'm sure marami sa inyo aligagana. Actually, after this, I have to do some errands. No? I need to make sure that yung mga kailangan ay mabili. No? As early as now. As early as the first part of the morning. Kasi alam naman po natin, lahat ng tao ay nasa labas na mamili. May mga tao nga po na may trabaho pa. No? Especially yung mga nagtatrabaho sa tawag dito, sa mga supermarket, sa department stores, sa mga kainan. And sila po yung mga last person na nakakauwi ng bahay. Hopefully, habang sila po ay nagtatrabaho, ang kanilang mga pamilya ay nagpe-prepare po ng kanilang. Ayan, kahapon actually I was supposed to grab something. Medyo tanghali na rin naman na. So parang 11 ng umaga. Ang dami na pong nakapark sa mga grocery stores. So sabi ko tomorrow, maaga ako pupunta rito. Bibili lang naman ako ng chicken dito. Para pagkain. Sorry. Para pagkain ng mga natin, mga batuta. Specifically, very specific na kanilang diet guys. So ayun. Anyway, so ito na nga. Basahin muna natin itong post galing kay Tio Moreno. Palakihan natin. So sabi niya rito, hello. So, tinag na si Trilili. Can you please verify the veracity of this statement? After the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte through his lawyers my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences of our bitter public spot may have caused them for whatever it was worth. I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause any undue pain to their families also upon the passing of time. I realized that my accusations against Kong Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apologies. Quote from them, alleged draft only for discussion, titled, The Statement of Former Senator Trillanes Resettlement of Libel Damages Cases Filed Against Him by Kong Paulo Duterte and Attorney Mans Carpio. So, plot twist daw. Hindi tinanggap ni Kong Pulong at Attorney Mans. Is that the reason why biglang kumambyo ang mga public statements mo? The Filipino want to know. Thank you. I think it's the same post with Ma'am Joey. Ito naman yung kay Ma'am Joey. May nagtatanong sa akin isang araw, ano daw ang status ng kaso ni Trillanes. Di ba may libel na sinampa sa kanya si Congressman Pulong at si Attorney Mans noong February 2023. Gusto na ni Trillanes maipag-ayos. Well, at least that is what the draft statements of former Senator Antonio Trillanes, blah, 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 says na nakarating sa akin. Sorry daw mga Bex at nakapag-isip na daw siya na unfounded at ang mga nasabi niya laban sa kanila
tinanggap naman daw ito nila Kong Kulong at Attorney Mans, willing din daw siyang i-compensate ang mga ito, pero tinanggihan. Sabi ng draft statement. Basta very sorry daw siya. Kaso wala atang urungan ng binalanguran niya, kaya katon nyo. Merry Christmas, best of luck. So, ayun na nga, no. Kung maalala nyo, prior to this post ni Ma'am Joey at saka ni Tio Moret, sa Quadcom, hindi pa rin niya tinantanan ang pamilya Duterte. Diba? He still continues to attack and malign the family. Sa tingin nyo, itong mga taong to, hindi magpapatawad kung tinigilan niya? Diba? Anong winarningan sa kanya? Winarningan na siya ni VP Sara back then. Diba? Gagawin siyang mahirap. Take note ang nagsampa pa lang si Kong Kulong at saka si Attorney Mans. Wala pa si VP Sara, wala pa yung other parties na dinawit dyan like ni Mayor Baste Duterte at saka ni Miss Hanelet, diba? Ang partner ni PRRD. So, paano pag nagsampa pa yung mga yon? And kitang-kita naman natin, guys, during the Quadcom hearing, hindi ma-prove ni, what do you call that, ni Trillanes, yung mga paratang niya. Ang naging worst part pa doon, anong sinabi ni AMLAC? There's no such truth na nanggaling sa kanila yung data na pinipresent nito ni Trillanes. Kita nyo na yung personality niya. Kita nyo na kung ano yung credibility ni Trillanes to make any opinion about politics, to make any opinion about politicians, to make any opinion about issues. Hindi mo na alam kung alin ang totoo sa hindi. Diba? Just few days ago, diba, nagpakita tayo ng video. Pakita natin yung isang video na nakita. Nanginginig na nga ba sa takot ngayon si dating Senador Antonio Trillanes dahil posibleng magbago ang ihip ng hangin at maging Pangulo ng Bansa si Vice President Sara Duterte sa 2025? Matindi ang ipinakitang pangamba ni Trillanes sa publiko nitong mga nakalipas na araw at tila hindi ito mapakali. Katwiran niya malamang sa malamang ay hindi umano matatapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang termino nito kung walang impeachment na mangyayari laban sa pangalawang Pangulo. Yung chatter sa PMA chat groups masyadong significant. Hindi na ito static. Nanginginig na nga ba sa takot ngayon si dating... So, ito ba yung sinasabi? May pinost na si Tio dito Sabi ni Tio dito tungkol dyan sa statement na yan. Is this the reason why loyalty check sa armed forces recently? FPRRD was right then. Marcos admin is a fractured governance. Konting tiis na lang, BBM. Makakapagpahinga ka na rin sa incompetence as a president. Galitin mo pa ang mga sundalo para malaman mong hindi ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Presidente ka lang. Diba? So, imagine nyo, si Trillanes, he was somewhat like, hindi ko ba sinasabing siya ay isang attack dog. He was somewhat like an attack dog in a very subtle way. So, parang ini-encourage niya ang government. And even if, ganito lang din yan even if i-file yung impeachment, mag-proceed sa Senado, kung kumilos na ang AFP sa hindi tamang pagpapalakad ni PBBM,
Hindi nila mapatunayan na mayroong mga anomalya itong si VP Sara. Tapos mag-kick in ang AFP para ma-dethrone itong si Bangag Jr. Imagine niyo yung hirap na kailangan pagdaanan ng bawat Pilipino, hindi na itong mga politiko, ng mga bawat Pilipino sa sitwasyon na yan. Diba? Ang ending pala, hindi matatanggal si Bongbong Marcos because of impeachment, but because ayaw na sa kanya ng mga Pilipino. Maliban sa nagiging incompetent siya, but because he is allowing people to destroy his administration. Alam mo, yun yung nakakalungkot na part eh. He came in very, very strong. He's not even in the middle of his term. Imagine mo yung biglang taas niya, tapos bagsak gano'n. Diba? Paano? Paano hindi ka manghihidayan sa lahat ng nangyayari? Tapos ang pinaka-affected sa lahat ng ito, imagine mo taong bayan manluklok sa inyo dyan. Tapos taong bayan din affected sa incompetence niyo. Pati sa gulo nyo. Pati sa mga people that, sa mga personal yung agenda sa politician. Oh, one best example, ito si Trillanes. Alam naman natin lahat, no? Alam naman natin lahat na purong kwentong barbero lang itong mga pinagsasabi ni Antonio Trillanes. Ang nakakatawa lang, some people still continue to use his narrative just to attack the Dutertes, even if it was already proven that he is the most, napaka-uncredible na source na magsalita ng expose. Ako, gaya ng sinabi ko sa inyo, I'm a pro-Filipino and I'm a pro-administration only if the administration is pro-Filipino. Wala po akong sasambayan na politiko. But so far at this point, if there is one clan or one person na kaya kong pagkatiwalaan, that I will follow blindly as so far as this person's governance is concerned. Mga Duterte. Mga Duterte lang. Diba? Napatunayan na yan sa Davao, napatunayan na yan ni PRRD, at napapatunayan pa rin yan ngayon ni Inday Sara. They are very consistent when it comes to transparency. They are very consistent with upholding the rule of law. Diba? Sabi nga ni VP Sara, the very reason why he's not giving any explanation regarding any confidential information, it's because it is against them. Diba? Ganon lang yun kasimple. Pinalibing ni PRRD si Apo Lakay. It was because he was anchored by the principle of law. Wala tayong pwedeng kapitan kundi ang mga batas. Dahil yan po ay nasusulat. Hindi po ba? Anyway guys, maraming salamat for taking some time to watch my videos. Again, I'm wishing each and every one of you kung nakapanood nito a very Merry Christmas and a blessed 2025. See you in the next video. Bye guys!